Alam niyo ba, habang nagkakaedad, nagbabago rin ang pangangailangan ng katawan at maging ng isipan. Kaya mahalagang bigyan natin ng pansin ang tamang care para sa ating mga senior members ng ating pamilya. Gaya ni nanay at tatay o kaya baka kasama niyo rin sa bahay, sina lolo at lola. Tama ka dyan, Menchi. Kahit gaano sa kasaya at kasigla, dumarating din talaga yung moment, no? Yung panahon na nagkakaroon ng mga pagbabago sa kanilang kalusugan. Madaling mapagod, nanghihina, o di kaya naman nagigilit. Ano nga ba yun? Makakalimutin. Ay, sino ka nga? Who you? Malilimutin tsaka lamang minsan bugnutin. Yun din yung isang napansin ko ha. Pag-usapan natin ang geriatric care o pangangalaga sa senior years at isang kilalang eksperto sa usapin ng geriatric medicine ang kasama natin sa Real Talk with Doc. Eto na mga fans! Eto na. Mga fan base ni Doc Gary C. nakaabang na eh. Welcome back, Dr. Gary C. Hello, magandang hapon sa iyo, Sir Mon at kay Ma'am Menchi. Magandang hapon sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Ayan. Hi, Doc! Hello. Magre-report ka kay Doc ha, yung mga kinikwento mo kay Daddy nung nakaraang linggo. I-report mo kung bumubuti na ba. Di ba? Oo nga eh. Ayan. Oo, Doc. Actually, talagang parang mas kumana na siya kumain Ay, ngayon. nice! Oo. Galing! Effective. Ayan. Eto, Mon, umpisahan ko. Ako muna ha. Ano ba ang mahalagang malaman in terms of caring for our seniors, Doc Gary? Well, Miss Menchi, gusto ko munang paalalahanan lahat ng mga nanonood ngayon na mga anak na may magulang pa na mga seniors. Yes. Kailangan nila ang tulong nyo tulad ng kailangan nyo yung tulong nila nung kayo yung mga sanggol at bata. Unang-una, sasamahan nyo sila sa doktor para magkaroon ng tinatawag na comprehensive assessment. Mahalaga kasi na malaman ng isang doktor base sa kanyang physical exam o evaluation kung ano yung mga medical problems ng isang senior at hindi lang yung medical problems, kasama po yung physical, mental, emotional, even spiritual needs ng isang pasyente. Because ang decision ng doktor base sa anong nababagay ay base sa evaluation niya, base rin sa religion ng pasyente. Halimbawa, may mga pasyente na bawal daw salinan ng dugo, halimbawa. So, itong mga ito ay dapat bigyan din ng pansin. Irerespeto natin yung kagustuhan ng pasyente at yung relihiyon ng pasyente. Pangalawa, ang gamutan o ang pag-alaga sa senior ay individualized. Depende sa kanilang medical problem, mga kondisyon nila, depende rin sa kagustuhan nila. Pangatlo, mahalaga din na ma-maintain natin yung independence ng mga senior citizen. Ano ibig sabihin nun? Hindi yung kalayaan sa kung saan-saan, kundi yung sila'y makapaglakad-lakad, magawa nila yung mga basic needs na pang-araw-araw. Ang mga doktor ina-assess ang pasyente, lalo na kung geriatric ang pasyente, base lang sa pagpasok niya pa lang sa clinic. Kung paano siya maglakad, paano siya magsalita, ano yung aura niya, kung siya ba'y palaging nakaganyan. Talagang ino-observe mo na yan agad, yan. Doc. Kasi Wow. meron tayong tinatawag, Miss Menchi and Sir Mon, na activities of daily living. So ano ibig sabihin nun? Ito bang kasama nating senior ay kayang kumain mag-isa? Kaya ba niya maligo mag-isa? Kaya ba niyang maglakad mula sa silya papuntang kama na walang assistance? Kung kinakailangan, dapat bigyan natin ng mga assistive device tulad ng tungkod, Opo. yung mga mahinang pandinig, bigyan ng mga hearing aid, yung matang malabo, bigyan ng salamin. Ito yung mga basic na pangangalaga natin sa isang senior na nakakaligtaan. Iba pa yung preventive care. Okay. When we talk about preventive care, walang sakit yung pasyente, dinadala mo sa doktor. Parang sanggol. Napag-usapan natin na yung sanggol, walang sakit, dinadala sa Dinadala mo pedya. rin nga sa pedya. For check-up. Ganon din ang senior, binibigyan natin ng mga bakuna. Huwag mong hihintayin na meron na siyang iniinda. Tama yon. Kasi pag pinag-usapan alaga, hindi naman inaalagaan yung lolo at lola pag may sakit na. Correct. So nag-uumpisa yan, dun sa wala pa silang sakit, sinasamahan natin for check-up. Dahil maraming tao na may sakit na walang nararamdaman. Maraming senior na nakikinig sa atin ngayon na mataas ang blood pressure, pero walang nararamdaman. Mataas ang sugar, cholesterol. By the time may naramdaman, pagpunta sa doktor, maaaring
too late. Too May late. complications na. Oh my. Mon, ikaw may tanong kaya Mon. Yes, Doc. Doc, kasi napag-usapan na talaga yung tamang pangangalaga kahit papano. Pero sa geriatric care, Doc, ano yung mga common concerns na madalas po ninyo nakikita? Ito, ang top 4 na Top four. sakit. Number 1, heart diseases. Kasama na dyan yung hypertension, high cholesterol, high triglyceride. Number 2, diabetes. Ay. Number 3, arthritis. And number 4, cognitive decline o paghina ng memorya. decline. Nandiyan na yung lapses, memory lapses. Yung mga nanonood na yan, tatanungin ko kayo, ano po almusal nyo kayo na umaga? Dapat nasagot nyo sa loob ng 10 seconds. Maraming, ano nga ba yun? Ano nga ba yun? Oo, Yung iba minsan nakakalimot. Yung immediate, Yes. hindi na talaga maalala, Correct. no? Yung mga short-term memory Short-term. nawawala. Pero maalala nila yung first boyfriend nila. Maalala nila saan sila graduate. Yes. So, ito yung mga basic test na by just asking the patient or looking at the patient, a doctor should more or less assess Assess. kung ano mga needs ng isang pasyente. Dok, ikikwento ko to, pero siguro Mon, merong mga makaka-relate nito, no? Nung my father, when he was alive, ang dalas niyang tatawagan ako. Kinain na naman ng ATM yung ATM machine, Card. yung ATM card niya. So one time, inobserve ko siya. Kasi ang bagal na niyang pindutin and probably nagkakamali na siya ng pindot. So up to a point na kinakain na ay parang up to a point na, Daddy, ako na lang maghahawak ng ATM mo. Ayaw niya pumayag. Ayaw niya pumayag. Parang siguro nawalan siya ng, parang yung dignity niya, na gusto niya siya pa rin ang nagmamanage ng pera niya and all. Kaya lang nakakatakot kung kanino niya pinapapin yung ano. Dok, parang like that, for May example. pride eh. Alam nyo, ang senior, hindi lang mga senior, di ba tayo mga bata-bata, meron tayong pride. Yes. Kaya ko pa yan. Correct. Maski nahirap na hirap yan, mag-join yan sa aerobics, tapos hingal na hindi pa pahalata. Ganun talagang tao eh, by nature. So ang Okay. senior na medyo nahirapan na ako gumanon, hindi magsasabi yan. Hindi niya aaminin. Sasabihin niya, ako, ang problema ko pampalambot. Pero totoo niyan, karamihan na nagsasabi niyan, sila yung mga may ganyang problema. Yun na nga. So what I'm saying, we have to respect na Yun kung ano yun. gusto natin as bata-bata, ganun din ang gusto ng mga may edad. Okay. And when we talk about preventive care, andyan na yung ilan ng pasyente na aksidente sa loob ng bahay. Ayan. Diba? Ay, oo. Oo. Yung idol kong cardiologist, si Dr. James Cayetano, in their Sagip program, yung Sagip CPR, sabi niya, CPR. 80% ng inatake sa puso na kailangan i-CPR sa loob ng bahay. Ganyan din ang senior. Hindi lang atake sa puso. Mga aksidente o mga sakit na inatake sa loob ng bahay. Yan na nga. So we have to be careful. Hindi lang yung sa paglabas ng senior sa bahay o ingat ka, huwag kang ingat sa pagtawid. Dahil sa loob ng bahay nangyayari kadalasan yung mga aksidente. Tama ba yun, Doc? Ano? Kasi this might be part of the goals ng geriatric care. Ano? For example, when both my parents then medyo nag-senior na at mahina na, I would tell them, huwag niyo na ilalak yung banyo. Tama. Tama yun. Tama yun. I suggest, no, kung mayroon tayong mga senior Kasi na ayaw nila kasama, magpasama. That's Yes. for one, ano? So, Tama, that's tama. okay. kaya may mga lock, di ba, na pwede mong buksan from labas. outside, Oo. tama. So, malaking bagay yun, yung mga ganon. So, yung mga home care is very important, yung mga safety. Ilan ng mga senior dyan na sa gabi iihi, natumba, nadulas. Una, madilim yung kwarto. Correct. Pangalawa, nandyan na yung walang mga rails yung banyo, walang tamang rugs. All of these are factors na dapat bigyan ng pansin. So, Doc, ano ba to? Ito, you mentioned quite a number of concerns, ano? So, what are what should be our goal when it comes to geriatric care, halimbawa? Okay? Kung tayo yung pasyente, dapat wag tayong mag-atubili, humingi ng tulong sa kasama natin sa bahay. Okay. Anak, kailangan tulungan niyo ako. Wag tayo mahiya. Huwag mahiya. Huwag kang mahiya magtungkod, Lola. Ay, Kasi okay. maraming ganyan na nahiya ako magtungkod, sabi matanda Tanda na na ako. ako, Ang oo. sagot ko, matanda ka naman talaga. So, Accept. we have to accept, di ba? Oo nga naman. So nga. Ouch! Pero kailangan nating bigyan sila ng guidance. Okay, And it's okay. so important also, pagdating sa mga gamot nila, please guide them
Bigyan nyo sila ng tinatawag na mga organizer ng mga gamot. Yes. Monday, Tuesday, Wednesday, meron pang breakfast, lunch, and Correct. dinner. Tama, Correct. tama. Kasi ang senior, pag pumunta sa doktor yan, nanay, ano po bang ininom yung gamot sa high blood? Yung kulay pula na tableta. Maraming ganyan. Talaga, Oo, Dok. yung bilog, yung isa, yung kulay asul na may kulay ganito. Oh. They don't even know. Kaya pag nagkakaedad, kailangan talaga alalayan natin. Mga Okay, anak, okay. ang panawagan ko is more on the anak eh. Kasi karamihan pupunta yung pasyente, kasama anak dapat. Yes. Kung walang Totoo anak, yun. Totoo relatives yun. Yes, dapat. yes. Dok, pagdating naman sa nutrition nila, paano naman natin binabantayan yan? Okay. Pagdating sa pagkain, sa lahat naman ng sakit, sa lahat ng edad, tamang pagkain mahalaga. Kung nababawasan na yung sustansya nila sa mga kinakain, dahil sa anumang dahilan, walang panlasa o kaya may problema sa ngipin at kung ano man, ang daming pwedeng solusyon sa ngayon. Iba yung mga panahon noon compare mo ngayon. Sa ngayon, kagaya niyang nasa table mo. Oh, Miss this Benchi. one. Oh. Yan lang N+, no? Binibigay ko yan sa mga pasyente ko. Really? Usually, I ask them, kumain ka ng tama pa rin, pero kung di sapat yung kinakain mo, kulang sustansya, ang N+ kasi is a soy protein powder. Soy protein Karamihan powder. sa kanila are avoid mo na yung red meat, lalo na yung mga Ay, baka. okay. Meron tayong replacement na galing sa plant-based soy. At the same time, yung protein, Nice. mahalaga yan for energy, for strength. Meron na rin yan mga tinatawag na good fats for memory. So maraming nagagawa yan. All they have to do is just put 2 to 3 scoops in a cup of warm water. Inumin nila sa morning, pwede sa merienda. Pwede naman yan as a additional. It's not a replacement, but it's Not a replacement it's a for food. supplemental. Yeah, okay. Supplemental drink or pandagdag. Yeah. Like, Mon, ikaw may tanong ka pa yata. Okay. So Doc, kumbaga parang kumbaga kahit ilang beses sa isang araw, pwede inumin yan. Usually, I advise my patient kung maintenance, tipong wala ka naman nutritional deficit, pwede ng 1 glass a day. Pag meron ka naman 1 glass. mahina ka, halimbawa, you can do it twice a day. Even pasyente na may nagtanong, di ba, na about kidney, kung meron daw problema sa kidney, pwede ba? Yes. May nagtanong last time that you guested, nag-undergo daw siya ng dialysis. I forgot the name, sorry po, pero naalala ko yung inyong tanong. Sabi niya, nagda-dialysis po ako. Pwede rin po ba yan sa akin? Pwede Sabi niya. rin. At Pwede. ang advice ko, 2 scoops lang. Why? Kasi karamihan ng diabetic, pinalilimitahan yung pag-take ng mga phosphorus na supplements. Either soft drinks, may phosphorus, Okay, gatas, meron. okay. But this one, since it's a soy-based protein, pwede. Pwede, but not that much. So, Okay. 2 scoops in 1 cup of water, that's good enough. Okay. Once a day. Tsaka, di ba, Doc, meron din yung ibang matatanda, sinasabihan na din, huwag ka na magkape. Pwede bang ito na? Kasi you can take it warm eh. Yes. In case of coffee, maraming tayo nababasa o naririnig na coffee is healthy, no, na inumin. But remember, we're talking about geriatric cases o mga may edad na hirap matulog, may Yan. palpitation, may hypertension, may nervyos palagi. So I asked them, why don't you try this? O bakit ito? Bakit hindi ordinary milk? Ordinary milk may lactose. Okay. Karamihan ng okay. senior, konting inom ng gatas, medyo Hindi silat pwede. yan. Tama. Ordinary milk, may gluten. Ang gluten Okay. is a protein, but ang problema sa gluten, may mataas ang pagkakaroon ng allergy. So may mga tao na sira din ang tiyan, nagkakaroon ng mga colitis because of gluten. Opo. Kaya may gluten-free na Okay. pagkain, yun ang reason. Yun ang reason pala. May nagtatanong dito, Doc, Doc, sa go comment on. section, magkano daw ba yan at saka available ba saan yan? Sige, tanungin natin sa Belkens maya-maya, ano? Mamaya, siguro mamaya. Oo. Let's ask that. Yung isa pa nga, Doc, ano pa daw yung ibang mga medical conditions na they can give this to their parents or lolo Okay. and lola? Well, sa ngayon, alam ko lahat ng mga nanonood ang dami nyo nakukuhang information. Why don't you search anong advantage ng soy-based protein? Isa dyan, mga babaeng menopausal. Bumababa estrogen. Yeah, okay. Pangalawa, it provides good cholesterol. Ooh. Pangatlo, it helps patient with arthritis. It strengthens the bone.
So Okay. maraming health benefits yan. Okay. Ang kagandahan kasi sa soy base, unang-una, akala nila tataas daw uric acid. But there's a lot of studies Ay, yeah. na walang kinalaman ng soy bean sa pagtaas ng Tsaka uric pati na nga acid. daw yung munggo. Even munggo. Tama. Even Tama munggo. po. O tama nga. Dok, pero Mon, are you still there? Alam ko may tanong pa si Mon eh. Yes. Mon, may tanong ka pa? Kasi meron pa rin ako itatanong mamaya. Sige, mauna ka muna, Menchi. O sige, kasi Doc, yung iba naman, na-discuss natin ng konti ito last time, na yung like mo, yung kinikwento mo, yung father mo, di ba, yung konti, kasi ang konti-konti nila kumain. Is that okay? O dapat bang pilitin natin, kumain ka pa kasi, tatatlong subo pa lang yung kinain mo. Kung paano natin pinipilit yung bata na kumain, Okay. ganun din gagawin natin sa mga lolo at lola. Okay. Usually, anong ginagawa nyo? Meron kang kutsara, tapos mandyan yung pagkain. Okay. Meron din ganun in terms of elderly care. Lolo, pagka kinain mo to, papapuntahin ko yung apo mo dito. Susunduin ko si ganito. Oh. Kung sino yung, okay, yung girlfriend mo, Lolo, tatawagin ko. Ganyan. Okay. Kung byudo si Lolo. Yun eh, ah. lolo. Okay. So, mga gantong bagay, nasa diskarte na yan ng mga nag-aalaga. Okay. Saka siyempre, titingnan nyo rin kung ano ba talaga mood ng pasyente. Meron talagang iba na masungit, na wala naman dahilan. Meron naman masungit because may May karamdaman. nararamdaman. Correct. Tama. Engganyohin, no, Doc? Yun talaga yung pinaka-main word dito, eh. No? Huwag magsawang engganyohin yung mga nakatatanda sa pagkain. Yeah, that's true. More specifically. Tama. No? Yan. Kasi... Sige. Mhm. Go, Oh, Menchi. Okay. Hindi, kasi hinihintay natin yung kung saan natin pwedeng mabili yung Okay, sige. Doc, ito pa yung isa pang question din yung na madalas tinatanong din. Ayun na nga, in connection with yung gano'n na. So, ano ba yung normal o acceptable na volume ng food for an elderly? Well, we get a plate. Okay. We divide it into half, then the other half, another half. Okay. So, ang importante dyan palagi yung prutas at gulay ang marami. Aha. Pwede ka maglagay ng konting fish, chicken. Kung wala namang pinagbabawal sa ibang pagkain, even as a small slice of matchbox size na pork or beef, kung walang pinapagbawal yung doktor. Okay. Then nandun yung mga grains, kasama dun yung konting rice. If you want, pwede naman eh. Hindi naman Okay. totally pinagbabawal, but we just limit yung pagtake ng mga carbohydrates na pwede mag-cause ng pagtaas ng sugar. So kung ito i-replace natin with, for example, wheat or wheat bread, pwede naman. So pwede rin. Okay. Kung hindi niya maubos yung prepare na yun sa plate, so paano Okay. Kasi minsan talaga Tama. sasabihin nila, ang bilis nila nabubusog Mabili. eh. Okay lang yun. Usually, Okay lang wag yun. natin pipilitin silang kumain ng higit sa kaya nila. So, nabanggit ko last time yung small frequent feeding. Yan. As long as kumakain sila, maski na konti, mamaya ulit, konti ulit. Okay. But isang bagay rin na nakaligtaan ko is make sure na well-hydrated sila. Well hydrated. Yun. Ang mga senior, hindi madalas mauhaw yan. Kasi hindi na sila pinapawisan masyado dahil hindi na masyado kumikilos. Because of the lack of physical activity, lahat bumabagal. Hindi sila nagugutom dahil walang ginagawa. Pero pansinin nyo, the more na marami kang ginagawa, mas madali kang, what you call this, mauhaw, tsaka ka lang inom ng tubig. There's even a survey na ang Pilipino, umiinom lang ng tubig pag kumakain. Ay! Lalo na senior. Iinom lang ng tubig nga, pag no. iinom ng gamot. At usually, oo nga. lagok lang, nainom yung gamot, tapos na. Okay na. Mali yun. Oh. Ideally, we have to encourage them to drink at least 1 glass of water. Okay. Kasi pag sinabing 8 glasses of water, kinompute ko na yan eh. Hindi. 8 o'clock ng umaga, pagkagising mo, 2 baso, bilang ka every 2 hours, inom ka ng 1 glass. Pagdating mo ng 8 p.m., naubos mo na yung 8 baso. Okay. But it is not necessarily na iinumin mo based sa oras na 8 o'clock, 10 o'clock, 12. Yes. But ito yung para makuha mo yung 8 glasses of water. Okay. But sa senior, hindi mo kailangan maabot yung 8 glasses of water. Tama na yung Ilan lang to? 6. 6. Sis. Anim. Kasi kumakain pa yan ng prutas, gulay, umiinom pa ng sabaw. Correct. At
At kasama yung mga yan sa tubig. Liquid. Yes, Okay, yes. okay. Doc, yung another question, yung paano mo ma-observe, anong klase, paano mo i-observe yung mental health ng isang matanda? Paano siyang medyo nagde-degrade? Ano yung papansin maganda yan, mo? maganda yan, no? Kasi when we talk about mental health, yung dati mong kasamang lolo sa bahay o lola, masayahin, biglang nagbago yung routine. Hindi na nakikipag-usap, hindi na makwento, laging nagkukulong, tahimik lang, at mapapansin mo nakastare lang yan sa isang bagay o blank stare. Pag napansin nyo ito, na nagbago yung kanyang pakipaghalubilo, Okay. you have to see to it, mat-check agad. Huwag nyo intayin na, Dok, tulog na lang ng tulog. Dok, hindi na kami kilala. Okay. Dok, bigla na lang umiihisan saan. Huwag niyong intayin ng ganon. Dahil nagpapakita mo na yan ng mga kumbaga early signs, na dapat natin ma-catch up on the first stage para hindi na lumala. Okay. Because some of them, ito, you'll be surprised ha, some of them, kulang lang sa tubig. Ang dehydration will give Hydration you, lang pala. dehydration. Dehydration alone can give some metabolic changes na kagad sa Correct. isang tao. Correct. So, nagbabago yung sensorium, Yeah. parang palaging drowsy o inaantok. Mm. Tubig pa lang. Eh kung na-treat mo kagad ng maaga, tapos ang problema. Tapos ang problema. Kaso nanganganak eh. Oo. So, nandyan na yung with strong family history na alam nyo na may nanay o tatay yung magulang nyo na meron palang history ng mga Alzheimer, dementia. Huwag ka magtaka, baka si mother magkaroon ng ganyan. Baka rin ikaw. And because it runs in the family, nasa genes. Yes. So at yes. least may mga warning na tayo base pa lang sa history ng pamilya, magkakaroon ka na ng idea ano yung mga dapat kong bantayan na pwede mangyari sa akin in the future. Yung malilimutin, yung magagalitin. Yan ang are those next signs? topic natin. Ay, okay. Yung poor Uy. memory. Yan, Yeah, ano next natin topic. yan. Bibitinin natin ang usapan para dyan. Pero teka lang, ito mga kapatid, yung kasagutan mo, meron akong kasagutan para sa'yo. So itong 400, okay. Ay, wala ako nung 400. Yung 400 grams ng N Plus is more or less 787 ang retail price po nito. Ayan, yun, nakikita po ninyo. Ayan. So 788. 788 for the 400 grams and 1,650 for the 900 grams. I think 900 itong nasa unahan ko. Itong nasa Oh, harapan very ko. Ayan. affordable. And of course, it's available in mga leading drugstores. Nationwide na yan, ano? Nationwide yan. Ayan. Ngayon, At pwede yung order online, no? uy, pwedeng umorder. Pwede naman natin banggitin to eh. Pwede niyong i-order via Shopee or Lazada. Ayan. Now, for more information mga kapatid, and if you want to know more about N+, puntahan lamang po ninyo. Ay, ito, expertise mo ito, Mon. Go. Yung Sige, mga pupuntahan nyo lamang po ha, ang mga social media platform ng N Plus Gold. Ayan, ang Belkens Pharma. Ayan, hanapin nyo po. Okay, yung social media ng Facebook ay ng Belkens Pharma sa Facebook, YouTube, TikTok at website sa Facebook at Belkens Pharma, YouTube at Bel-Kens Pharma, TikTok at Belkens Pharma. At syempre sa kanilang website, kompletong-kompleto ang mga information dyan. www.bel-kens.net. Kaya mga kapatid, alagaan ng kalusugan ng inyong mahal sa buhay, ipasalubong ang N Plus Gold, tanda ng inyong pagmamahal. Doc, thank you very much. Pero May final... kasama sa itatanong natin may mga nagtatanong na sa akin, again, saan daw mahanap kayo? May clinic ba kayo, Yun, Doc? Saan yun ba kayo nga. pwedeng puntahan? Ay, And marami. social media also. Yes, maraming salamat, Sir Mon at Miss Menchi. Pwede niyo po akong masundan sa Facebook, sa YouTube and TikTok. Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. At ang aking clinic po ay may pangalan na The Life Extension Center for Health and Wellness. Matatagpuan lang sa 127 Malakas Street, Diliman, Quezon City. At nandun naman sa mga social media accounts ko, makikita niyo po yung address. Yan. And actually, likod lang ng Heart Center, mga kapatid. Nasa puso talaga ng Quezon City, ang daling puntahan. Again ha, magbabalik sa atin, makakasama natin muli si Doc Gary C. on October 4 para abangan natin na medyo nadulas na kami kanina kung ano yung next topic natin with Doc Gary C. Again, abangan ninyo ulit ang Real Talk with Doc. October 4 po yan ha. Sa mga
Ayan na, na-mention na. O, Mon, ikaw. O, hindi.